Good day everyone, good day class. Today I will be discussing about intuition, proof, and certainty. First, let me discuss about what is intuition. It is instinctive understanding of mathematical concepts. Intuition sa math means yung natural o instinctive na pag-intindi ng mga konsepto. Parang kahit hindi mo pa masyadong ginagamit ang mga formulas o step-by-step process, naintindihan mo na agad kung ano ang mga nangyayari. Like for example, kapag nakita mo ang pattern na sequence na 2, 4, 6, 8, kahit walang nagsabi sa'yo, alam mo na agad natin ang kasunod nun. Yun ang intuition. Hindi mo kailangang i-prove o mag-solve formally, pero naiintindihan mo through pattern recognition. Next, it grasps ideas without formal logic or procedures. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa ginagamit ang mga rules ng algebra or geometry, kaya mo nang mahulaan o mapredict ang mga sagot based from your observation or experience. Next, it's allowing reasoning, pattern recognition, and solution prediction. It also plays a crucial role in discovery of problem solving. Ibig sabihin, class, malaking tulong ang intuition sa pagdiskubre ng bagong ideas sa math at sa pag-solve ng mga problems. Minsan kasi, bago mo mahanap ang formal proof o formula, nagsisimula muna sa intuition, sa feeling na ito ang tama o posibleng sagot. Ito yung way para mapunta sa tamang sagot. So in short, intuition is your mathematical instinct. Ito yung unang hakbang bago ka pumasok sa formal reasoning or proof. Next, let me discuss about the importance of intuition in mathematics education. First, it fosters deeper comprehension of abstract concepts. Ibig sabihin, tinutulungan ng intuition ang mga estudyante na mas maintindihan ng malalim ang mga mahirap o abstract concepts sa mathematics. Halimbawa, bago mo pa maintindihan kung ano talaga ang limit sa calculus, minsan may feel ka na kung ano ang nangyayari sa graph, yun ang intuition mo na nagtuturo sa iyo ng idea bago mo pa ito ma-formalize. Next, it helps move beyond rote memorization and procedures. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta-basta nagme-memorize ng formula or steps, sa tulong rin ng intuition na iintindihan natin kung bakit ganun ang process, hindi lang kung paano ito gawin. So instead of saying, ganito kasi ang sabi ng formula, masasabi mo na ganito kasi ang logic behind it. Kaya ganito yung solution ko kasi ito yung nakikita kong logic para na magkaka-arrive sa tamang sagot. Next, it involves prior experience, pattern recognition, and logical thinking. Dito pumapasok ang karanasan mo bilang learner, yung mga karanasan mo. Kapag madalas ka nang nakakakita ng mga patterns, like for example, alam mong kapag odd numbers multiplied by another odd numbers is equal to odd numbers, o kapag alam mo ng even numbers plus even numbers is equal to even numbers, ginagamit mo ang intuition mo based sa prior experience at sa pattern recognition. And lastly, it enables students to sense correct solutions. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa nako-compute, minsan may idea ka na kung paano o alin yung tama o mali. Parang gut feeling ba? You can sense kung tama yung direction mo o mali yung direction ng sagot mo. So in summary class, intuition sa math education is napaka-importante dahil tinutulungan tayo nitong mag-isip ng mas malalim, hindi lang nagme-memorize, kundi maunawaan talaga ang meaning at logic sa likod ng bawat konsepto o sa likod ng bawat solution na ginagawa natin. Next, intuition as a step in problem solving. First, it often the first step in solving the mathematical problems. Ibig sabihin, kadalasan, intuition ang unang hakbang kapag nagsosolve tayo ng mga math problems. Bago natin gamitin ang formula o reasoning, kadalasan may idea na tayo kung ano or saan magsisimula o kung paano ang posibleng sagot natin. Like for example, kapag may word problem ka, minsan kahit hindi mo pa sinusulat ang equation, alam mo na agad kung anong operation ang gagamitin mo, hindi po ba? Like for example, addition ba ang tama? Subtraction ba? Or multiplication? Kasi feeling mo na
yun yung tamang approach para makuha mo yung tamang sagot. Next, it guides mathematicians toward potential solutions. Ito naman, ibig sabihin, ginagamit ng mga mathematicians ang intuition bilang guide o compass para makahanap ng tamang direksyon sa solusyon. Parang instinct na nagsasabi na, try mong itong way na to, try mong itong solution na to, baka dito mo mahanap yung tamang sagot. Parang ganon. Next, it must be validated through formal reasoning. Importante ito, class, kasi tandaan nyo, kahit tama ang intuition mo, kailangan pa rin itong patunayan gamit ang logical proof o formal solution. Like for example, kung feeling mo na ang sagot ay 5, hindi sapat na feeling mo lang. Dapat may pakita mo kung paano mo nakuha ang 5 gamit ang proper reasoning or proper steps or solutions. Kasi kung matatandaan nyo, may mga professors or teacher tayo sa math na hindi tumatanggap ng sagot lamang. So, hinihingi na sa atin nila kung paano tayo nagka-arrive sa tamang sagot o sa sagot na nakuha natin. Lastly, the balance between intuition and proofs leads to breakthroughs. Ibig sabihin, kapag pinagsama mo ang intuition at proof, doon lumalabas ang mga great discovery sa mathematics. Kasi nagsisimula ang lahat sa intuition, sa idea, tapos pinapatunayan ng proof. Next, let us discuss how to develop mathematical intuition. First, exposure to varied problems enhance intuition. Ibig sabihin po, class, mas nade-develop ang intuition mo kapag iba't ibang uri ng mga math problems ang hinaharap mo. Kapag paulit-ulit kang nagsosolve ng iba't ibang problems, simple man yan o mahirap, mas lumalawak ang sense mo sa kung anong strategy na dapat mong gawin. Parang instinct na matuto dahil sa experience. Like for example, pag naglalaro ka ng chess, pag marami na experience mo sa chess, alam mo kung ano yung piece na dapat mong galawin at piece na hindi mo dapat galawin para ikaw ay manalo. Next, it encourages exploration, experimentation, and conjectures. Dito naman, pinapakita na para ma-develop ang intuition, kailangan mong mag-explore at mag-experiment. Halimbawa, kapag nagtatry ka ng iba't ibang paraan para mag-solve ng isang problems, kahit minsan trial and error lang, doon mo na-develop ang mga mathematical creativity at intuition mo. Ang conjecture naman ay parang educated guess na tinatawag natin. Yung hula mo base sa nakikita mong pattern. Kasi di ba minsan may mga formula na napakahaba. And then, tayo mga estudyante, gumagawa tayo ng paraan para mas mapadali yung formula, yung tinatawag natin na short formula, di ba? Yung high school pa tayo, parang ganon din. Next, mistakes are valuable learning tools. Ito ay napaka-importante na ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Tandaan niyo po yan. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Kapag nagkamali ka, natututo ka kung alin ang effective at hindi effective. At doon mo mas nakikita kung ano ang tamang daan o tamang solusyon. Sa math kasi, hindi masama ang magkamali. Mas mahalaga na naintindihan mo kung bakit ka nagkamali. Kahit saan naman po, hindi na mahalaga na nagkamali ka. Ang mahalaga po is naintindihan mo bakit ka nagkamali at para mas maiwasan mo na magkamali ulit. Lastly, it sharpens students' problem-solving confidence and creativity. Hindi ka na lang basta umaasa sa formula, marunong ka nang mag-adjust, mag-isip ng iba't ibang approach, at nagtutiwala ka sa sarili mong reasoning. Ito yung last na how to develop mathematical intuition. Next, intuition as a powerful tool. First, a blend of knowledge, experience, and pattern recognition. Ibig sabihin, ang intuition ay halo ng kaalaman, karanasan, at kakayahang makita ng pattern. Halimbawa, kung madalas ka nang nagsosolve ng equations, nagkakaroon ka ng instinct kung ano ang susunod na gagawin. Hindi dahil minemorize mo, kundi dahil may experience ka na at nakikita mo na agad ang pattern sa problem. Next, it helps make sense of complex ideas. Dito, tinutulungan mo natin sarili mo or tayo ng intuition na mas maintindihan ng mga mahirap na konsepto sa math. Like for example, sa geometry or calculus, may mga concepts o abstract na mahirap i-visualize. Pero dahil sa intuition, mas naiintindihan mo kung ano ang nangyayari kahit wala kang full computation pa. Pangatlo,
It must be balanced with formal reasoning and accuracy. Ibig sabihin, kahit malakas ang intuition mo, kailangan mo pa rin itong suportahan ng logical proof o reasoning para siguradong tama ang sagot. Halimbawa, baka tama ang hula mo pero kailangan mo pa rin ipakita ang solusyon para verify na accurate talaga ito. Tulad na nga po ng example ko kanina, may mga math teachers tayo na hindi tumatanggap agad ng sagot natin kasi gusto nila makita yung solution natin para mapatunayan na tayo talagang may gawa. And then, na accurate talaga yung sagot natin. Na tama talaga ang sagot natin dahil may solution tayo. Next, and lastly, vital in understanding and solving mathematical problems. Ito, ang ibig sabihin naman dito, class, intuition ay napakahalaga dahil ito ang tumutulong sa atin mag-connect ng ideas, mag-analyze ng patterns, at maghanap ng solusyon sa mga problema. Next, we are done with intuition. Now, let's move forward to proofs. What is proofs? A proof is logical argument that establishes the truth of a mathematical statement with certainty using reasoning and accepted premises. So, ang proof naman, class, pagdating sa math ay isang logical argument na ginagamit para patunayan ng isang statement ay totoo talaga. Hindi lang dahil sa feeling mo or mukhang tama, ginagamit natin ang reasoning at mga accepted premises. Ibig sabihin, may mga facts or rules na tayong tinatanggap para maging totoo yung sagot natin. Para makita natin na valid ang isang mathematical statement o yung sagot na naka-arrive tayo. Like for example, kapag sinabi mo na the sum of two even numbers is even, hindi lang natin ito sinasabi basta-basta. Pinapatunayan natin ito gamit ang logic. Let's say, even numbers are written as 2a and 2b. Kapag inad mo sila, 2a plus 2b is equals to 2 multiplied a plus b, since 2 multiply a plus b is divisible by 2, therefore it's even. Ayan, proof yan. Ginamit natin ang reasoning para may pakita na totoo ang statement. Yun po ang proof. Napapatunayan natin na yung statement na sa tingin natin ay tama is napapatunayan po talaga natin, napapakita natin na tama ito. Next, purpose of proof. Proofs ensures that a statement is always true in all cases, offering complete certainty beyond intuition or examples. Ang purpose naman po ng proof ay para masiguro na ang isang mathematical statement ay totoo sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa ilang examples o feeling mo lang na tama. Like for example po, kapag napansin mo na 2 plus 4 is equal 6, which is even numbers plus even numbers is equal to even numbers, and may another example pa na 8 plus 10 is equals 18, which is even numbers ulit plus even numbers is equal even numbers. Baka isipin mo na kasi may ganito ng pattern is lahat ng ganito is gano'n na. Pero, para makasiguro na lagi itong totoo, kahit anong even numbers pag gamitin mo, kailangan mong i-prove ito. Hindi porket po nakita mo na lahat ng even numbers pag inad mo po is even numbers na, is hindi ka na magsusolusyon. Pag sa proof po, kahit nakita mo na ito, kailangan mo pa din magkaroon ng solution or proof para i-prove na tama ito. Kaya sinasabi dito, proof gives complete certainty. Hindi lang basta base sa intuition mo, observation mo, pattern recognition mo, kundi dahil sigurado ka na dumaan ito sa logical reasoning or solution. The purpose of proof is to show that a mathematical idea is universally true, hindi lang parang tama, kundi siguradong tama sa lahat ng sitwasyon. Okay, there are different types of proofs. May iba't ibang types ng proof sa mathematics at bawat isa ay may sariling paraan pagpapatunay ng isang statement. It includes methods like direct proof, proof by contradiction or also known as inductive proof, proof by induction for natural numbers, and proof by contraceptive. Let's first discuss direct proof. A direct proof shows that a statement is true by using known facts, definitions, and logical steps to reach the conclusion directly. It starts with what is given and logically leads what must be proven. Dito sa proof na to, ito yung pinakamasasabi natin, pinaka-straightforward. Ginagamit natin ang mga known facts o given conditions
para straight na ipakita na totoo ang conclusion. Like for example, gusto mong i-prove na the sum of two even numbers is even. Ginamit mo lang ang definition ng even numbers at something algebraic reason. That is direct proof, a straightforward way. Next is indirect proof, or also known as proof of contradiction. In this method, we assume that the statement we want to prove is false. Then through logical reasoning, we show that this assumption leads to contradiction, something that cannot be true. Hence, the original statement must be true. Dito, pinapalagay mong totoo ang kabaliktaran ng isang statement. Tapos ipapakita mo ito na ay magre-resulta sa contradiction o mali. Like for example, gusto mong patunayan na square root of 2 ay irrational. Okay. For example, gusto mong patunayan ng square root of 2 is irrational. I-assume mo muna na rational siya. Ibig sabihin kabaliktaran, i-assume mo muna na rational siya. Then, ipapakita mo kung may contradiction. Papakita mong may contradiction sa assumption na yon. Kaya, mapapatunayan mong irrational talaga siya. Ulitin ko, yung example is, yung square root of 2 daw is gusto mong patunayan na irrational siya. Ang gagawin mo is, first, i-assume mo na rational siya, then, ipapakita mo na there is contradiction. Then, mapapatunayan mo na irrational siya. Ganon, in that way, that is indirect proof, or tinatawag natin na proof of contradiction. Next, let's discuss proof of induction. This method is used to prove statements that apply to all natural numbers. To all natural numbers. It has two steps. Base case. It shows it's true for the first number, usually number 1. And then, inductive step. Assume it's true for n and prove it's true for n plus 1. Ito ay madalas ginagamit daw class sa mga natural numbers like 1, 2, 3, and so on. Ginagamit ito sa dalawang steps. Unang steps is dapat kailangan mo munang i-prove na totoo ang unang case o tinatawag nating base case. Pangalawa, ipapakita mo na kung totoo ito sa n, dapat totoo rin yung n plus 1. Kapag nagawa mo yan, ibig sabihin, totoo ito sa lahat ng natural numbers. Ulitin ko. Pag sinapin natin proof by induction, applicable siya sa natural numbers. May dalawa siyang step na dapat nung gawin. Una, dapat totoo muna yung unang case o tinatawag nating base case. Sunod, dapat may pakita mo na totoo dapat yung n, then dapat totoo din yung n plus 1 para masabi mo na totoo ang lahat ng numbers. Next, let's move to proof by contrapositive. Instead of proving if P, then Q, we prove it's contrapositive. If not Q, then not P. Since a statement is contrapositive or logically equivalent, proving one's prove the other. Ito ay halos ang kaparas lang po ng direct proof, pero ibang direction ng reasoning. Kasi pagdating sa direct proof, if P, then Q. Ang ginawa naman po sa contrapositive, if not Q, then not P. So, ibig sabihin po, sa direct proof is, masabi na, kung siya ang kumuha, siya ang kumuha. Pagdating naman sa contrapositive, kung hindi siya ang kumuha, hindi siya ang kumuha. Doon po ang logic behind that. Next, let's move forward to certainty. What is certainty? Certainty in mathematics refers to absolute assurance or confidence in the correctness of a mathematical statement of result. Ibig sabihin, walang duda, walang baka, o siguro, kapag may certainty, siguradong totoo ang isang mathematical result. It is achieved through logical reasoning and rigorous proof. Ibig sabihin, hindi basta dahil marami ang naniniwala o dahil mukhang tama, kundi dahil ito ay napatunayan sa pamamagitan ng malinaw at maayos na reasoning. So in short po, certainty in mathematics means having complete confidence that a statement is correct. Dahil ito ay nasuportahan ng matibay na ebidensya at logical proof. So what is logical proof? It is a sequence of statement justified by previously established facts or rules. Ang logical proof daw po ay isang sunod-sunod na mga statement o hakbang
na bawat isa ay may basihan mula sa mga naunang facts, definitions, or mathematical concepts na alam na nating totoo. Sa bawat step, ginagamit natin ang logic para maipakita kung paano tayo nakarating sa konklusyon. Tanggap ng lahat bilang totoo. Next, in order to lead conclusion universally accepted, it must be universally accepted as true. Ibig sabihin, kapag tapos na ang proof, lahat ng mathematicians ay pwedeng sumang-ayon na tama ito kasi malinaw ang reasoning at walang contradiction. Like for example, the proof of Pythagorean theorem. Alam natin na ang theorem na ito in a right triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Or masasabi natin po sa formula na a squared plus b squared is equals to c squared. Yan po yung proof of Pythagorean theorem or Pythagorean theorem formula. A squared plus b squared is equals to c squared. Ginagamit ang mathematicians ang logic at geometry para patunayan na ito ay hindi lang observation or drawing, kundi step-by-step reasoning na nagpapakita kung bakit laging totoo ito sa lahat ng right triangles. In short, logical proof is like a roadmap ng reasoning. Bawat hakbang may basihan hanggang makarating sa konklusyon na siguradong tama. Next, let us discuss axioms, theorems, and consistency. First, let me discuss axioms. It is the fundamental assumptions of self-evident truths that serve as the foundation of a mathematical system. They are accepted without proof and provide the starting point for logical reasoning and further development of mathematical ideas. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-prove kasi sila ang pundasyon na tinatawag natin or foundation ng buong mathematical system. Like for example, may axiom na nagsasabing 2 points determine a line. Hindi na natin ito kailangang patunayan. Tinatanggap na natin ito bilang base truth. So, sa madaling salita, ang axioms ang starting point ng logic sa mathematics. Next, theorems. Statements or propositions that are proven to be true based on logical reasoning and previously established axioms, definitions, and other theorems. They demonstrate the power of deductive reasoning in mathematics. Kung baga, dito pumapasok ang proofs. Ginagamit natin ang axioms at reasoning para maipakita na totoo ang theorem. Halimbawa, ang Pythagorean theorem ay hindi axiom, kundi theorem na tinatawag. Kasi dito, pinapatunayan dito na gamit ng logical reasoning at geometric facts. Next, consistency. It refers to the logical harmony within a mathematical system. A consistent system is one in which no statement can be both true or false at the same time, ensuring that no contradiction occur among its axioms or theorems. Pag sinabi naman po natin consistency, ito ay tungkol sa pagkakaisa or harmony ng logic sa loob ng isang mathematical system. Kapag sinabi natin consistent ang system, ibig sabihin walang contradiction, walang statement na sabay na totoo at mali. Like for example, hindi pwedeng sabihin natin na sa system na 1 plus 1 is equals to at 1 plus 1 is equal or not equal to 2 ng sabay. Kasi magiging inconsistent na yon. So lagi po natin tatandaan, in short, axioms, starting point or starting truths. Axioms, starting point or starting proofs. Hindi kailangan ng proof. Next, theorems, proven truth. Theorems, proven truth. May logical proof. Then, consistency. Nasisiguro na walang contradiction sa buong system. Consistency, nasisigurong walang contradiction sa buong system. Next, let me discuss rigorous training and reproducibility. Okay. Rigorous definition or precise definitions is mathematics. It refers to mathematics lies on clear, exact, and ambiguous definitions to avoid confusion and ensure that concepts are universally understood.
Precise language allows mathematicians to communicate ideas accurately and build complex reasoning on solid foundations. Sa math kasi class, napakahalaga na malinaw at eksaktong definitions ang bawat concept. Bakit? Kasi kung hindi malinaw ang meaning ng isang term, magkakaroon ng kalituhan at hindi pagkapare-pareho ng pag-intindi sa lahat. Like for example, kapag sinabi nating triangle, dapat pareho ang ibig sabihin ng lahat, isang polygon na may tatlong sides. Kung may kanya-kanya tayong interpretation ng bawat tao or kanya-kanya tayong interpretation, hindi na magiging consistent ang reasoning. Kaya mahalaga na precise ang language sa mathematics para maipahayag ng tama at eksakto ang ideas. Next, reproducibility. It refers to mathematical results are considered reliable and valid when they can be independently verified and reproduced by other mathematicians using the same definitions and logical procedures. This ensures objectivity and strengthens the credibility of mathematical discoveries. Ibig sabihin, kung may isang mathematician sa nag-prove ng theorem, dapat kaya rin itong patunayan ng iba't pang mathematicians sa parehong paraan. Kapag pareho ang resulta kahit sinong gumawa, ibig sabihin reliable at valid ang conclusion. Like for example, isa sa inyo is nag-solve ng problem and then nag-arrive sa ganitong sagot. Dapat, yung isang kaklase nyo din or karamihan sa kaklase nyo is nag-arrive din sa ganun ng sagot. Kasi kung hindi sila nag-arrive sa maling sa sagot mo, ibig sabihin may mali sa sagot mo. In short, precise definition para maiwasan ang kalituhan at magkaroon ng malinaw na pag-uunawa. Ulitin ko, precise definition para maiwasan ang kalituhan at magkaroon ng malinaw na pag-uunawa. Reproducibility para mapatunayan na totoo at trustworthy ang resulta. Reproducibility para mapatunayan na totoo at trustworthy ang resulta. Next, let me discuss the difference of intuition, proof, and certainty. First, intuition, it is an instinctive understanding or gut feeling about mathematical ideas without using formal logic. Halimbawa, kapag nakita mo ang pattern na 2, 4, 6, 8, instinct mo na agad na ang kasunod ay 10. Hindi mo kailangang i-prove, pero alam mo na sa feeling mo or sa sarili mo na tama yung sagot mo. So, intuition is like your mathematical instinct, tinatawag natin. Next is proof. A logical argument that demonstrates the truth of a mathematical statement. Hindi ito base sa feeling or observation lang, ito ay step-by-step reasoning na may logical basis. Halimbawa, pinapatunayan mo na ang sum of 2 is 7 numbers. Ginagamit mo ang algebraic reasoning, so proof give us solid evidence that something is true. Then, certainty, the absolute assurance that a mathematical statement or result is correct. Pagdating naman po sa certainty, ang certainty ay isang buong kasiguraduhan ka na. Sigurado ka na tama ang resulta ng mathematical statement. Na-achieve lamang po ito kapag may proof na sumusuporta at walang contradiction sa reasoning. So in short, intuition, feeling, or instinct. Intuition, feeling, or instinct. Proof, logical reasoning or verification. Proof, logical reasoning or verification. Certainty, absolute assurance na tama ang result. Certainty, absolute assurance na tama ang result. Then, difference of intuition, proof, and certainty according to their nature. So first, intuition is informal, creative, and experience-based. Ang intuition kasi class ay isang informal o natural na paraan ng pag-intindi sa mathematics. Ito ay creative, base sa experience mo bilang learner. Halimbawa, dahil sanay ka na sa patterns, alam mo na agad kung ano ang susunod sa isang sequence. Kahit hindi mo pa ito napapatunayan. So, intuition is more about feeling and experience kaysa sa formal rules. Next naman is proof. Proof naman ay formal at organized. Ito ay step-by-step process na gumagamit ng logic at reasoning. Next is certainty. Ang certainty naman is nakukuha kapag napagtibay ng isang idea gamit ang logical reasoning at
proof. Then lastly, the connection of intuition, proof, and certainty to each other. First, intuition often is the first step in problem solving. It must be validated by proof. Ito yung instinct o pakiramdam natin na parang alam na natin ang sagot kahit hindi pa natin ito napapatunayan. Pero tatandaan po natin palagi na kahit na alam na natin yung sagot, kailangan pa rin natin ito i-validated through proof. Ganun. Next is proof. It serves as the bridge between intuition and certainty. It serves as the bridge between intuition and certainty. Ito ang proseso kung saan ginagamit natin ang logical reasoning at step-by-step explanation para ipakita kung bakit tama o mali ang isang mathematical statement. Kung baga, proof ang nagsisilbing evidence para suportahan ang intuition. Then lastly, certainty. It represents the final stage, truth verified through proof. Kapag ang isang statement ay naitawid na mula sa intuition at napatunayan na sa pamamagitan ng proof, nagkakaroon na po tayo ng certainty o kasiguraduhan. Ibig sabihin, sigurado na at napatunayan na sa lahat ng kaso, ito yung tamang sagot o ito yung tamang statement. Ito yung masasabi nating final stage ng mathematical reasoning, kung saan ang isang idea ay hindi nahula kundi isang established truth. So in summary, intuition is the starting point, initial idea o hula mo lamang, and then proof is the process of validation, tulay sa pagitan ng idea at katotohanan. Then certainty is the end result, katotohanan na napatunayan sa lahat ng pagkakataon. Kaya tatandaan po class, ito yung pinakatandaan nyo bago matapos ang ating klase. Intuition begins the journey, proof builds the bridge, and certainty reach the truths. Thank you.